Okay, good day. So for this lecture video, ang i-discuss natin is yung topic natin for deflection of beam. Okay? So ngayon, pagdating kay deflection of beam, marami kasi tayong iba't ibang ways para ma-solve yung deflection ng beams natin. Pero for architecture, yung ituturo ko lang is yung double integration method. Okay? So from the word itself, double integration method, ang ginagawa natin dito is ina-applyan natin ng integration yung ating mga solutions para makuha natin yung mga kailangan nating values for solving yung ating deflection. Okay? So ngayon, ano ba yung tinatawag nating double integration method? So yung double integration method natin is a powerful tool in solving deflection slope of a beam at any point because we will be able to get the equation of the elastic curve. So ano ba muna yung tinatawag nating elastic curve? So yung elastic curve natin is kung paano nagbe-bend yung ating beam. Okay? So ngayon kapag nag-bend kasi yung ating beam, kapag zoom in natin to, ganito yung magiging itsura ng ating beam. Okay? Which is yung tinatawag nating elastic curve. Okay? Actually, yung mga formulas natin for double integration method ay derived from uh, integral. Okay? Pero hindi na tayo magde-derive kasi ang gusto lang naman iparating ng ating derivation ng formula is doon nang galing yung ating pagsosolve ng ating mga formulas. Okay? So ngayon, pagdating kay double integration method, very procedural lang siya. Okay, so kailangan lang natin dito kumuha ng ating moment formula, slope formula, tsaka yung ating deflection formula. Okay? So ngayon, pagdating kay moment formula, so ang ginagawa natin dito is kung paano lang tayo kumukuha ng moments before. Okay? O for example, meron tayo ditong reactions. So ang ginagawa natin is nagmo-moment lang tayo on a specific point. Okay? Tapos ngayon, ang gagawin natin is i-integrate natin ngayon yung ating moment formula. So ngayon, kapag in-integrate natin yung ating moment formula, ay naman yung tatawagin nating slope formula. Okay? And then, kapag in-integrate natin ulit yung ating slope formula, ang makukuha naman natin ngayon is yung tinatawag nating deflection formula. Okay? So from the word itself, double integration method, nag-integrate tayo ng two times. Okay? So ngayon, ano-ano ba yung mga dapat tandaan natin pagdating natin kay double integration method? So una is yung tinatawag nating Macaulay's bracket. Okay? So ano ba si Macaulay's bracket na to? So 'di ba kapag nagso-solve tayo ng ating mga conversion ng ating mga loads, 'di ba? For example, UDL, UVL, 'di ba ang ginagawa natin doon is minimultiply natin into specific length. Okay? So ngayon, ang gagawin lang natin, instead of using parentheses, pinapalitan natin siya ng pointed brackets. Okay? So bakit natin siya kailangan palitan ng pointed brackets? Kasi pagdating natin dito sa ating double integration method, yung ating mga pointed brackets na to is magsisilbi para malaman natin kung kailangan natin i-include yung ating mga reactions o yung mga loads natin. Kasi for example dito, ito, nagbigay tayo ng example. Kapag daw negative yung loob ng ating brackets, okay, automatic magiging zero. So, ibig sabihin, kapag anything na minultiply natin zero, automatic, matatanggal siya sa equation or equals kay zero. Pero, kapag yung ating value sa loob ng ating Macaulay bracket is merong value na positive, so kasama siya for the solution. Okay, so yun lang kailangan natin tandaan pagdating kay Macaulay bracket kasi ito yung ina-adapt natin palagi na notation pagdating dito kay double integration method. Okay? So ngayon ano pa kailangan nating tandaan? Yung mga boundary conditions natin. So sabi dito, they are the specific values of the variables or the functions being integrated and sometimes its derivatives that are known at certain points or along the certain curves that define the region of integration. So ano sinasabi lang ni boundary condition? So sinasabi dito, kung meron ba tayong slope or deflection doon sa mga supports natin. Okay? So kasi ginagamit natin yung boundary conditions na to para ma-solve yung mga missing natin na values. Okay? So, 'di ba marami tayong kinds of supports, 'di ba? So ngayon dito, meron lang tayong tatlo na boundary conditions kapag meron tayong hinge support, roller support, tsaka na fixed support. Okay?
So ngayon, pagdating natin kay hinge support tsaka kay roller support, ay yung kailangan lang natin tandaan dito na yung slope niya is may value. So kaya meron dito not equals to zero. Pero pagdating kay support, wala siyang deflection. Kaya y is equals to zero. Kasi kung anong mapapansin nyo sa ating mga supports, di ba hindi naman magbe-bend yung ating beam kapag nakatapat siya sa supports. Di ba? Kasi kung for example, meron tayong load dito. 'Di ba ang gagawin ng mga support natin is kina-counter lang yung load natin, 'di ba? Kaya nagkakaroon lang talaga tayo ng deflection is right after nung location ng ating supports. Okay? Pero ibang case pagdating kay fixed support. Okay? Kasi pagdating kay fixed support, yung slope natin tsaka deflection, pareha siya equals kay zero. Okay? Kasi kung mapapansin nyo pag fixed yung support natin, wala kayong makikita ditong ma-form na angle. Okay, unlike with hinge support and roller support, may makikita kayo, may ma-form tayo ditong angles. Okay? So, please take note lang, ang boundary conditions natin is nakalocate palagi sa support. So, regardless kung na kay free and nasa dulo-dulo siya ng ating mga beam or nasa gitna. Pero dahil simply supported lang naman tayo, most of the time naman talaga or palagi talaga na nasa dulo-dulo lang naman yung ating supports. Okay? So ngayon dito tayo sa ating mga sample problem. So sabi dito, determine the maximum deflection y o yung ating deflection na y in a simply supported beam carrying a concentrated load. Okay, so ngayon pagdating natin kay double integration method, o bibigay ko na palagi yung mga reactions para nakakapag-proceed na agad tayo sa pagsosolve ng topics talaga natin. Okay? So ngayon ang gagawin natin dito, ang first step talaga natin dito is kailangan natin mag-set nung distance x natin o yung tinatawag nating assumption kung saan lang tayo mag-moment. Kumbaga, unlike doon sa mga previous topic na natin na palagi lang tayo nagmo-moment doon sa ating dulo na mga supports, dito magsaset lang tayo ng specific point before the last support. Okay? Kumbaga, hindi natin papaabutin sa dulo and then ikakat na lang agad natin yung ating beam sa part na to which is tinatawag nating distance x. So ano ngayon yung gagawin natin kay distance x na to? So ang gagawin natin sa distance x na to is dito natin imo-moment lahat ng mga present na loads natin from left hanggang dito sa kinat natin na boundary. Okay? So ngayon ang first step natin is kailangan natin gumawa ng ating moment equation. Okay? So paano ba tayo nagmo-moment equation? 'Di ba yung ating load, ang ginagawa natin is moment lang natin dito sa point na kung saan natin magmo-moment and then yung kanyang distance. Okay? So before, 'di ba, kapag nag-moment tayo kay C, meron tayong distance na 2 plus 3 so may 5. Pero for this problem, ang lagi lang natin ilalagay ngayon is si X. Okay? Kasi 'di ba, ang RA natin is X distance patungo dito sa ating boundary o yung sa kinat natin na segment. Okay? So ngayon, ang makukuha natin dito ngayon is meron tayong 12 times distance na x. Okay? And then, yung next natin is si 20. Okay? O normally, kapag nagdi-distance tayo ng 20 hanggang kay C, meron tayong 3, di ba? Pero ngayon, hanggang saan lang ba ang kailangan natin puntahan? Di ba hanggang kay x lang? Pero, unlike 12 na meron tayong distance na x, si 20 hindi naman siya nakolocate dito sa dulo. So meaning, ibig sabihin, yung distance x na to is kailangan natin bawasan. Okay? Nang gaano kalayo o anong distance ang ibabawas natin? Eto, yung ating 2 meters. Kumbaga, ang lagi nyo lang titignan dito ay ibabawas natin yung distance bago yung load natin. O for this example, meron tayong 2. Kaya meron tayong x minus 2. And then, present yung ating makulay bracket. Okay, yun yung lagi nating inonotate. Kasi mamaya, kailangan nating i-check if kailangan natin tanggalin sa equation yung ating mga, tawag dito, mga values natin. Okay? So ngayon, after natin mag-create ng moment equation, ang gagawin natin is gagawa na tayo ng slope equation. O para makagawa tayo ng slope equation, anong gagawin natin? Kailangan natin i-integrate ngayon yung equation natin kay moment. Okay? So ngayon, kapag in-integrate natin to, yung ating equation na to, ang makukuha natin is si 12x squared. O, di ba kapag nag integrate tayo, ano bang ginagawa natin? Di ba? Yung ating variable is nadadagdagan lang ng plus 1. Okay, kapag di nakasulat dito, di ba, automatic, ang nakalagay dyan ay meron lang tayo ditong 1. Tama ba? Tama. So ngayon, dahil dito, hindi na natin sinusulat yon, so automatic, i-assume natin na meron tayong 1 dito, tapos plus 1 pa siya ulit, kaya meron tayong makukuha na 2.
Okay? So ano pa kailangan tandaan? Kung ano yung value ng ating exponent dito, so di ba nakakuha tayo ng 2, automatic, ayun din yung ilalagay natin dito sa ilalim o yung magiging denominator. Kaya magiging 12x squared over 2. Okay? So minus 20. So ito, ano bang exponent nito? O meron lang ulit tayo ditong 1. Kaya plus 1 lang ulit. And then, ang makukuha nating sagot ay 2. Kaya meron din tayong over 2 plus magkakaroon ngayon tayo dito ng constant na C1. Okay, so lagi tatandaan, meron tayong dalawang constants pagdating kay double integration. Kaya meron tayong nilabel na 1 dito. Kasi 'di ba double integration tayo dito, so technically kailangan magkakakuha tayo ng dalawang constants. Okay? So ngayon after natin makuha 'yan, kailangan lang natin siya i-simplify. Okay? Kaya meron tayong 12 divided by 2, 6. 20 divided by 2, 10. Tapos may squared natin doon sa exponents plus C1. And then, meron na tayong slope equation. Okay? O, next step naman natin is kailangan natin gumawa ng ating deflection equation. Anong gagawin natin? O, kailangan naman ulit natin i-integrate yung ating slope equation. So, ngayon, pag in-integrate natin yung ating slope equation, o sabi natin, magpa-plus 1 lang tayo doon sa exponents natin. O, di ba, 2 plus 1, anong sagot? Meron tayo ngayong 3. Kaya 6x cubed over 3. Okay? Tapos 10, x minus 2, o squared 2 ulit. So, ibig sabihin, meron lang ulit tayo ditong plus 1. Okay? Kaya makakuha lang ulit tayo dito ng 3, kaya over 3 ulit. O ngayon, dahil si C1 is constant, tapos in-integrate natin, kaya magkakaroon ngayon siya ng value na x. Tapos, plus yung panibago nating constant, which is C2. And then, kapag sinimplify natin, ayun na yung magiging deflection equation natin. O 6 divided by 2, ay 6 divided by 3, meron tayong 2. Tapos 10 divided by 3, meron tayong 3.333. Tapos C1x plus C2. Okay. So ngayon, ang susunod na step natin is kailangan natin mahanap yung mga values ng ating constant para mahanap natin kung ano yung magiging deflection natin. Okay? So paano natin hahanapin yung value ng constants na to? So doon na-apply natin yung tinatawag nating boundary conditions. Okay? So ngayon, pagdating kay boundary conditions, kailangan lang natin ulit tandaan yung binigay sa atin kanina na saan ba nakalocate yung ating mga supports. Diba? Na kay A, tsaka kay C. So ngayon, ano ba sabi pagdating kay boundary conditions? O pagdating kay boundary conditions, diba, magzi-zero daw yung ating deflection. So technically, kailangan natin gamitin dito is yung ating deflection equation na kung saan kailangan natin i-locate kung ano yung ating mga locations. Okay? O saan ba nakalocate yung ating mga supports, 'di ba? Kay A tsaka kay C. O ano ba location ni A? Saan ba tayo nag-i-start na number? O 'di ba meron tayong 0. Kaya ang x natin is equals kay 0. Tapos ano ba yung value ng deflection natin pagdating kay supports? O sabi natin kanina sa boundary conditions, yung ating deflection pagdating kay supports ay equal kay 0. So ngayon, kailangan lang natin ulit balikan yung ating deflection equation and then need lang natin i-replace yung mga values ng ating ng ating mga variables, which is si y equals kay 0 and then yung mga x's natin ay equals kay 0 din. So ngayon kapag sinubstitute natin yung ating mga values, okay, so the automatic maka-cancel to, di ba? So, 0 to. So, 2 times 0, automatic 0. O, dito napapasok ngayon yung rule natin kay Macaulay bracket. O, sabi natin, kapag nag-negative yung sagot natin, o for example, 0 minus 2, ano bang sagot? Di ba negative 2? So, ibig sabihin, negative siya, automatic, ang i-assume natin dito ay magiging 0 na siya. Kaya di na siya kasama. Okay, nasundan ba? And then, lastly, meron ulit tayong 0 dito. So, kapag sinimplify natin to, automatic, ang magiging sagot natin, yung matitira lang na C2 ay equals kay 0. Okay? So, ngayon nakuha na natin yung value ni C2. Ang kailangan natin nakuha ngayon is yung ating value pagdating kay C1. O anong equation naman ulit yung gagamitin natin? Deflection equation pa rin. Pero, kailangan natin i-identify kung nasaan yung pangalawang boundary condition natin. O saan ba nakalocate yung pangalawa nating boundary condition? Di ba na kay C? O ano ba ang location ni C? 2 plus 3. Kaya meron ngayon tayong x is equals to 5. Tapos yung deflection ulit natin doon ay equals kay 0. So, i-recall lang ulit natin yung ating equation. Tapos, substitute lang ulit tayo ng ating mga values. Okay? So ngayon pagdating kay y, o sabi natin 0 ulit. O this time may value na tayo ni x. So 5 raised to 3 minus 3.333. O tapos 5 minus 2, o check.
Positive or negative yung sagot dito. O 5 minus 2, meron tayong positive 3. So, ibig sabihin, kasama siya sa solution. Plus C1 times yung 5 natin, plus yung nakuha nating C2 kanina na 0, kaya na-replace natin siya na 0. So, ngayon, ano bang gagawin natin para mahanap si C1? O, di ba ang gagawin natin? Pagsama-samahin lang natin yung mga values na to, and then, nilipat natin siya sa kabila. Tapos, divide natin sa 5 para makuha si C1. Kaya ang makuha nating C1 is equals kay negative 32.002. Okay? So ngayon, once na nakuha na natin yung mga values na yan, isa-substitute na natin siya doon sa mga equations natin. Okay? So ngayon, ang next step naman natin is kailangan naman natin mahanap yung location ng ating maximum deflection. Kasi di ba yun yung pinapahanap sa problem natin? Kailangan natin mahanap yung ating maximum deflection. Okay? So paano ngayon natin siya ilolocate? So ngayon, malolocate lang natin yung maximum deflection natin kapag nahanap natin yung location ng ating zero na slope. So, paano ko yun nasabi? O, di ba sabi natin, magde-deflect yung ating beam ng paganito. Di ba? So, kung saan nakalocate yung ating maximum deflection, so for example, ito yung ating y max o yung ating maximum deflection, sabihin, ang slope daw dito ay equals kay 0. Kasi 'di ba dito may makukuha tayong values ng ating mga slope, 'di ba? Yung sabi natin sa boundary condition. So ngayon, pagdating kasi dito sa ating location ng maximum natin na deflection, pag ipoproject natin to o kung mapapansin nyo, wala tayong mapo-form na angle. So ibig sabihin, technically, pagdating natin kay maximum slope, ay kay maximum deflection, wala tayong na-form na slope. So, ibig sabihin nun, yung location ng maximum deflection natin is kay zero slope. So, ngayon, dahil may zero slope tayo dito, so ibig sabihin, kailangan natin gamitin ngayon yung slope natin para ma-identify natin yung magiging location ng ating maximum deflection. Okay? So, ngayon, gamit lang tayo ulit ng ating slope equation. So, meron tayong y prime EI equals doon sa ating slope equation. Tapos, i-substitute lang natin yung mga values na kailangan nating palitan. Ang kailangan lang naman nating palitan dito is si y prime. So, equals to kay 0. So, pag pinalitan natin to, edi meron tayong 0 EI, tapos matitira na tong equation na to. Okay, so kanina may nakuha tayong C1. So, eto na yung makukuha natin na sagot. Okay, so ang gagawin natin dito kapag na-plug in na to, kailangan natin siya i-plug in kay calculator tapos gamitan natin ng shift solve. Okay, so ngayon pag ginamitan natin siya ng shift solve, ang makukuha nating sagot dito ay 2.354 meters. Okay? So ngayon, hindi pa yari tayo sa step na to. Hindi pa to yung final answers. Ang kailangan nating gawin dito is try natin siya i-substitute doon sa value ng x natin. Tapos i-check natin kung magpa-positive ba siya or negative. So dahil positive naman to, kapag sinubstitute natin dito, 2.354 minus 2, meron tayong 0.354. So meaning, tama na yung sagot natin. Okay? Pero kapag hindi siya tama, pag nag-negative to, kailangan natin tanggalin yung equation and then kailangan natin siyang i-recalculate. Okay? Pero for this problem, tama naman. So, wala na tayong need i-recalculate. Okay? So, ngayon na na-identify na natin yung location ng ating maximum deflection, pwede na natin ngayon isolve yung ating maximum deflection. Okay? So, kailangan lang ulit natin gamitin yung ating deflection equation and then i-substitute yung value ng ating x. Okay? So ngayon, when x is equals to 2.354, so substitute lang natin dito yung x natin. So pag sinubstitute natin to, meron tayong 2 times 354 raised to 3 minus 3.333 times 2.354 minus 2 raised to 3 minus 32.002 times 2.354 plus 0. O ngayon, check natin ulit kung may magne-negative sa loob. Wala. So, ibig sabihin, lahat ng to, kailangan lang natin pagsama-samahin. So, ngayon, pag pinagsama-sama natin to, ang makukuha natin is in negative 49.392 kilonewton meter cube or cubic meters. So, ngayon, di pa to final. Kailangan lang natin, di ba, si y wala naman tayong value ng EI. So, kailangan lang natin gawin dito is divide lang natin both sides kay EI para makancel to. Kaya meron tayong negative 49.392 kilonewton cubic meters over EI. And then, yan yung ating magiging maximum deflection. Okay? So, that's for problem number 1. O ngayon, pagdating kay problem number 1, meron lang tayo dito concentrated load. So, lipat tayo ngayon kay problem number 2. Haluan naman natin ng UDL. Paano sinasolve kapag may UDL?
Okay? So, masasolve lang naman natin to, same procedure lang. Pero, kailangan lang ulit natin i-convert yung ating UDL into concentrated load. Okay? Pero for this time, binigyan na tayo ng value ng ENI, tapos pakita natin kung paano siya gagamitin. Okay? So, same with our first problem. So, kailangan lang ulit natin mag-set ng distance na x. Okay? So, dan lang ulit yon bago tayo tumungtong kay D. Okay? Tapos, ang gagawin natin is kailangan lang natin ulit i-moments lahat ng loads natin dito kay x. Okay? O first step, kailangan ulit natin mag-create ng moment equation. O isa-isahin natin ulit. Una, 46.39. O, ang distance sa papunta kay x ay si x, kaya meron tayong 46.39x. Okay? O ngayon next naman natin si 50. O sabi natin, pagdating dito, ang kailangan lang natin tignan is kung ano yung distance bago mag-50. So meron tayong 2. Kaya meron tayong x minus 2. Okay? So ngayon pagdating dito kay UDL, tandaan ulit natin kung paano ba natin kino-convert si UDL. Okay? O, di ba para ma-convert natin si UDL, kailangan natin kuhanin yung area nung part na to. Di ba? Itong part na to, yung area na to, which is CW times yung length ng ating load. Okay? So ngayon, hindi naman natin alam kung ano yung length ng load natin kasi di ba naputol. 'Di ba? So, ibig sabihin, kailangan lang ulit natin alamin kung ano yung matitira lang ulit na length yung kailangan niyang gamitin for this problem. Okay? O, di ba meron tayong 15 times yung length. Buong 3 ba yung gagamitin natin? Hindi. So, ibig sabihin, kailangan ulit natin siya in terms isulat kay x. Okay? Eh, bago ba tayo tumungtong dito sa load natin, ano yung distance na previous niya muna? Di ba meron tayong 2 tsaka 4. Kaya meron tayong x minus 6. Okay? Tapos, paano yung magiging distance niya? O, di ba ang distance niya is L over 2? Di ba? Para ma-moment natin dito kay x natin. Kaya sabihin kung ano yung value ng L natin kanina, which is x minus 6, kailangan lang natin siya i-divide kay 2. Kaya meron tayong dito x minus 6 over 2. So ngayon, ang kailangan lang yung tandaan dito, kapag meron tayong concentrated load, isang brackets lang to. Isang bracket lang. I mean, isang pair lang ng bracket. Si x minus 2 lang kung ano yung distance. Pero pagdating natin kay UDL, lagi tatandaan, meron tayong dalawa. Okay? So, isa is kung ano yung conversion niya into concentrated load, and then the other one is yung magiging distance niya. Okay? So, ngayon kailangan natin gawin, ah, kailangan ulit natin siya i-simplify. Okay? So, once i-simplify natin, create lang ulit tayo ng slope equation. Okay? So, kailangan lang ulit natin sila integrate isa-isa. O kanina, 46.39, o meron tayo ditong raised to 1, so plus 1, and then raised to 2 over 2. Tapos pagdating kay 50, x minus 2 raised to 2, kaya over 2 ulit. Dito tayo kay 7.5. O dahil raised to 2 na siya, o plus 1 tayo dito, di ba? So, ang magiging sagot ay 3. Kaya meron tayo dito ang raised to 3, tapos over 3 plus C1. Okay? So ngayon, simplify lang ulit natin siya. And then, ito na yung ating magiging slope equation. Okay? So ngayon, kailangan naman natin isolve yung ating deflection equation naman. So para makuha natin yung ating deflection equation, so integrate lang natin yung ating slope equation. So kapag in-integrate natin yung slope equation, same procedure lang ulit. Okay? So, ito dapat, ay, mali ko to, dapat raised to 4 to guys. So, raised to 4 to, tapos ito, 4 din. Okay? So, yun lang ulit. So, to raised to 2, kaya maging raised to 3 over 3. Tapos ito, raised to 3, kaya over 3. Tapos ito, raised to 4, tapos over 4 plus C1x plus C2. Okay? Tapos, pag sinimplify natin siya, ito yung magiging sagot natin. Okay? So, tama naman tong sagot natin dito na negative 0.652. Hindi ko lang na-update yung part na to ng presentation. Okay? Pero over 4 to, tsaka raised to 4. So ngayon, once na nakuha na natin yung ating deflection equation, yung next step naman natin ay kailangan ulit natin i-locate yung ating mga boundary conditions kundi naka-support. Okay, ganun lang ulit. So una, gamit ulit tayo ng deflection equation natin, tapos i-locate lang natin yung location ng ating mga supports na kay 0, tsaka na kay 2 plus 4, 6 plus 3, tsaka kay 9. Tapos, kailangan lang ulit natin i-substitute yung mga values ng x, tsaka value ng y natin. So ngayon, kapag sinubstitute natin siya dito, check ulit natin kung ano yung magne-negative. O ito, 0 minus 2. So, ibig sabihin negative 2, automatic 0 to.
Tapos 0 - 6. So automatic 0 ulit kasi -6. So 0. So kung mapapansin nyo, lahat naman minultiply kay 0. Kaya magiging sagot lang natin dito kay C2 ay equals pa rin kay 0. So ito yung lagi nyong tatandaan. Kapag yung supports natin ay lagi na sa dulo-dulo, automatic ang value natin kay C2 ay equals kay 0. Okay? So nagkaka-value lang si C2 kapag wala kay 0 yung mga supports natin. Okay? Kumbaga kung meron tayong support na wala kay 0. Okay? So ngayon once na na-identify na natin yung value ni C2 natin, ang next naman natin kailangan hanapin is yung value ni C1. Okay? So paano natin mahanap yung value ni C1? Gamit ulit tayo ng deflection equation, pero yung value ng x naman natin ay equals kay 9. Okay? So ngayon, pag sinubstitute natin to, pag samasamahin lang ulit natin to, yung mga values na to, tapos lipat ulit sa kabila, and then divided by 9 para kay C1. So ang makuha nating C1 is equals to negative 303.087. Okay? So ngayon, kailangan ulit natin i-determine yung ating maximum deflection. Ano ba yung sabi natin kanina? Yung location ng maximum deflection natin is kapag yung ating slope ay equals kay 0. O kapag dinrawing natin dito, equal siya kay 0. So ngayon, gagamit lang ulit tayo ng slope equation, tapos i-substitute natin yung value ng ating slope na 0. Okay? So ngayon, kailangan lang ulit natin gawin dito is-shift solve. Okay? So input nyo lang to kay calculator, tapos shift solve lang tayo. Tapos makakuha tayo ng value ng x. So meron tayong 4.206. Okay? So ito na ba yung final answer natin? Hindi pa. Okay? So hindi pa ito yung final answer natin. Kasi kailangan natin i-check kung meron ba tayo magne-negative sa loob ng mga brackets natin. O check natin isa-isa. Pag sinubstitute ba natin dito si 4.206, magzi-zero ba? Ay magne-negative ba? Hindi. Pero pag sinubstitute natin dito, magne-negative siya. So ibig sabihin, kailangan natin siyang tanggalin. Okay, so sabi dito, all negative answers using the solve x in Macaulay's bracket should be removed and x should be recalculated. Okay, so kailangan lang natin gawin dito is tanggalin yung part na to, kaya matitira na lang is yung term na to. Okay, kaya meron na tayo ditong 23.195x squared minus 25x minus 2 squared plus yung minus yung ating C1. Tapos i-recalculate lang ulit natin, ang makukuha nating x is equals kay 4.377 feet. Okay? So ngayon, ang gagawin natin, substitute na lang ulit tayo nito doon sa ating deflection equation. Okay? So pag sinubstitute natin siya kay deflection equation, o check ulit natin kung ano yung mag-negative. Ano lang ba ulit yung mag-negative? Itong part na to. So automatic equal siya kay 0. Okay? So ngayon anong gagawin natin pagkayari nito? So pagsamasamahin lang ulit natin yung mga values natin. So pag pinagsama-sama na natin yung mga values natin, ang makukuha natin is negative 790.159 pound cubic feet. Okay? Kailangan lang natin si y. 'Di ba yung ating maximum deflection. So, divide natin ngayon siya kay EI. Okay? Pero may value tayo ng EI kanina. Binigyan tayo. Ang E daw natin is 200 pounds per square inch. Tapos yung I natin is 1,000 inch raised to 4. Okay, so pag sinubstitute natin dito, anong mapapansin? Magkaiba yung units natin. Inches to, yung sa taas is feet. So, ang kailangan natin gawin is i-convert natin yung feet into inches. O, paano natin siya i-convert? O, ilang feet ba meron sa isang inch? Ay, ilang inches ba meron sa isang feet? Di ba meron tayong 12? Okay? Pero dahil raised to 3 to, syempre, kailangan raised to 3 din to. So, para pag ginawa natin yon, ang makukuha nating sagot ay negative 6.827 inch. Okay? So, questions. So, di ko naman kayo matatanong kung may questions kayo. So, kung may questions kayo, pwede nyo naman ako i-reach out through email tsaka Google Classroom. Okay? So, ngayon, dito ko nayayarian yung discussion natin. And then, mag-upload na lang ako ng mga necessary na problem sets and mag-ready na lang kayo for your quiz. So, that's all for this video. Thank you for listening.